Ngayon, dito po sa mundo ng cryptocurrency, walang mas maingay na usapin ngayon kaysa sa kaso ni Ripple laban po sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Isa itong labanang nagtagal ng ilang taon at nagkaroon po ng malaking epekto sa presyo at reputasyon ni XRP, ang native token po ng Ripple. Ngunit ngayong papalapit na po ang deadline para sa SEC na maghain ng kanilang appeal brief sa January 15, ano ang dapat nating asahan dito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang layunin ng SEC sa paghahain ng appeal. Yan, sa simula pa lamang, ang kaso po ng SEC laban kay Ripple ay umiikot po sa issue kung si XRP ba ay isang security or hindi. Nito pong nakalipas na August 17, 2024 ay nagkaroon na po ng desisyon mula kay Judge Analisa Torres na pabor sa parehong partido sa iba't ibang aspeto. Bagamat ipinahayag ng korte na ang ilang direktang pagbebenta ng XRP ng Ripple ay lumalabag po ito sa securities laws. Kinontra naman ito ang argumento ng SEC na ang lahat ng XRP sales ay illegal. Nito pong October 2, naghain ang SEC ng Notice of Appeal kung saan ay sinundan po ng detalyadong Form C makalipas po ang 15 araw or 15 days. Ngayon ay nasa kamay na po ng SEC ang desisyon kung itutuloy po nila ang appeal brief bago ang January 15 na deadline. Ayon sa mga eksperto, malaki po ang posibilidad na gawin ito ng SEC kahit may paparating na pagbabago sa kanilang pamunuan. Ngayon ay bakit po naniniwala ang pro-XRP lawyer na maghahain ang SEC? Ayan. Ayon po kay Attorney Jeremy Hogan, isa po siyang kilalang pro-XRP legal expert, malamang na maghahain po ng appeal brief ang SEC. At ang tanong ay bakit? Dahil ang administrasyon na kasalukuyang pinamumunuan ni Ginoong Gary Gensler ay nananatili pa sa kapangyarihan hanggang matapos po ang deadline. Kaya ang appeal ay nakatuon po ito sa tatlong pangunahing aspeto. Una ay ang ruling po sa XRP sales sa mga crypto exchanges. Ang pangalawa naman po ay ang pamamahagi ng Ripple ng XRP sa kanilang mga empleyado. At pangatlo ay ang benta ng sales ng XRP ng mga Ripple executives tulad po ni Ginoong Chris Larsen at saka Brad Garlinghouse. Ngunit ayon po kay Ginoong Hogan, ang paghain po ng appeal brief ay hindi po nangangahulugan ng sigurado nilang tagumpay. Isa lamang po itong hakbang sa proseso at hindi pa ito ang magiging final na desisyon ng korte. Ngayon ay ano naman po ang posibilidad ng settlement? Bagamat maghahain po ang SEC ng kanilang brief, sinabi po ni Ginoong Hogan na posibleng ang bagong administrasyon ng SEC ang magdesisyon na makipag-ayos o tuluyang itigil ang kaso laban kay Ripple. Kapag nangyari po ito, magmumula ang settlement sa partial ruling noong August kung saan ay pinatawan po ng $125 million na bayad ang Ripple. Ngayon kung maayos ang kasunduan, malaki po ang posibilidad na tumaas muli ang presyo ni XRP. Sa katunayan ay may mga analyst po na nagsasabing maaring magkaroon ng 66% na price surge sa XRP kapag nagkaroon po ng final na settlement. Ngayon ay ano po ang maaring maging pwedeng mangyari sa presyo ng XRP? Sa ngayon ay nananatili po ang presyo ng XRP sa 2.4396 ayon po sa pinakahuling datos. Bagamat hindi pa gaanong gumalaw ang presyo ng XRP sa nakalipas na 24 oras, patuloy na umaasa ang mga taga-suporta nito na sa positibong resulta ng kaso. Kapag nagkaroon po ng settlement or favorable ruling or pabor na ruling,
posibleng umabot po ang presyo ng XRP sa $5 or baka higit pa. At maaari pong mangyari yan sa maikling panahon lamang. Ngunit kailangan po nating tandaan na hindi lamang po regulasyon ang dahilan ng paggalaw ng presyo. Kasama rin po rito ang market sentiment, institutional demand at maging iba pang mga macroeconomic factors. Ayan. Check na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina. Kasi yung naging paggalaw po ni Bitcoin ay isa na rin po ito sa mga bagay na nakakaapekto sa presyo ng buong crypto market. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto ng balitang ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, mahalaga po sa atin ang transparency at saka regulasyon sa cryptocurrency market. Ang patuloy po na laban ng Ripple kay SEC ay hindi lamang po tungkol kay XRP. Ito rin po ay isang laban sa buong crypto community. Kung magtatagumpay po ang Ripple, makikita natin ang mas malinaw na regulasyon na maaring magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga crypto projects dito po sa Pilipinas. Sa ganito pong senaryo, magiging mas madali para sa mga Pinoy na magtiwala sa crypto investments dahil sa mas maayos na regulasyon. Sa kabilang banda, kung patuloy po nahaharangin ng mga regulatory bodies tulad ng SEC ang innovation, maaaring mawalan ng kumpiyansa or tiwala ang mga traders hindi lamang kay XRP kundi pati na rin sa ibang mga cryptocurrencies. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang kaso po ng SEC laban kay Ripple ay tila isang laban ng maliliit na negosyo at innovator laban sa malalaking regulasyon. Sa kabila po ng mga hamon, nananatili po ang optimism ng mga taga-suporta ni XRP, lalo na't marami po ang naniniwala na ito ay malaki po ang maitutulong nito sa global financial system. Bilang Pinoy crypto investor, mahalaga po sa atin ang patuloy na edukasyon sa mga ganitong isyu. Alamin po natin ang mga balita, unawain po natin ang mga regulasyon at siguraduhin po natin ang ating mga investments ay may basihan at hindi lamang po dahil sa hype. Kaya, ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.